masama, kwento ko na. Yung tinorture kami dyan sa Mormon. Yung sabi ng simbahan tsaka ng doktor na kasama nila. Mag-ingat kayo sa mga taong ganyan. Kasi may, ano yan sila, may imaginasyon. Alam, di ba kung nakasurvive kayo na, panoorin nyo na lang doon kung nasabi yan. Una, bata ako noon. Wala pa sa ano ko yan. At saka bata pa rin yun. Ang kapatid ko nun, matanda sa amin, 19, 20, bata pa rin yun. Tsaka wala namang yun, ako lang naman nun. Pero yun nga, sabi ko sa'yo, tingin ko sa kanila may hate. Alam niyo na yun kung nanonood kayo ha. Na ano nyo na. Pakisulat nyo na lang ha. Ito yan, mga boss sekreto ha. Para labanan nyo yung depression tsaka yung lungkot. Kasi yung habang tinotorture kami noon, kailangan pala paiyakin ka. Kailangan sobrang emotional mo, tapos wala kang tulog. Kailangan gutom na gutom ka. Wala kang kain. Tapos hindi lang siya isang araw, mga 3 araw yata yun, 2 araw. 4, ganyan. Hindi ko maalala. Pero hindi siya isang araw. Talagang magaganong ka. Huwag niyong gayahin yan ha. Ang tinutukoy ko dito, survivor. Hindi ko sinabing gagayahin yan. May balik yan sa inyo, mga boss. Ayaw nyo, kung hindi kayo niwala sa karma. Huwag nyo pa rin gayahin yan. Kasi, hindi natin alam ang panahon. Ako nagsabi sa'yo, mga boss. Parang paparating ang... Di ko kayo tatakot ha. Parang paparating ang gera. So, hindi tayo dito para mag-away. Nandito tayo para labanan ng ang gera at ang kahirapan. Doon ko nananakot ha. Ibig sabihin, wag nyo nang alagaan ninyo yung magkakalahi naman tayo, Pilipino. Alagaan, wag nyo gawin yan sa iba, sa mga kaaway nyo. Bakit? Imagine pag tayo sinakop ng ibang bansa, sino ba magtutulungan? Di ba tayo din? So, sana naintindihan nyo. Pero, hindi ko kayo takot ha. Sabi ko may gera. Hindi Pero parang parang paparating na ang World War 3 mga boss Hindi sa ang World War 3 malayo pa yan. Pero parang may nangyayaring iba. Ewan ko lang ha. Kaya sabi ko huwag yung gagawin yan kasi ang magtutulungan yan sa huli tayo lang. Bakit? Hindi tayo tatanggapin ng ibang lahi. Bakit? Hindi naman na tayo kaano-ano talaga Ano ba kayo? Ay, tayo lang magtutulungan. Kaya huwag yung gagawin sa kapwa nyo yan. Yung masama. Masama yan Pinaliwanag ko lang ha. Doon ko galit. Hindi balik tayo. Hindi. Liwanag. Sulat nyo na lang ha. Basta ako naniniwala sa karma. So huwag nyo gawin yan. Kasi babalikan kayo ng karma. Kung hindi pa ngayon sa kabilang buhay yan. Kasi naniniwala ako sa Diyos Kung hindi kayo naniniwala sa Diyos, yun na pinaliwanag ko na sa ha. Huwag nyo gawin yan kasi parang paparating nga yung Yun na. Di balik tayo. Parang nakasurvive ako noon. Kasi lahat pinapaiyak nila. Ako lang yung nagtaka sila. Ba't di ko umiiyak? Kasi ganito pala yan. Hindi ko alam yan. Bata naman ako Talagang ganun lang talaga ako nung simula nung bata ako. Ito si Dr. Lisa Hong, napansin ko. Hindi siya emotional. Kaya pala hindi na tinatabla ng depression. Yun ang sikreto, mga boss. Sulat nyo na lang ha. Pag emotional ka, tatablang ka ng depression. So, ang kailangan mo, huwag ka emotional. Ang ginawa kong laban dyan, tinarbaho ko Nakalimutan ko, puro ko trabaho Kahit hindi ako matanggap sa trabaho nung na-apply, at least kung kilos ako, nakakalimutan ko yung emotion na pati yung past nakalimutan ko. Yun ang sikreto. So, kayo nakakaranas sa depression dyan, ganun lang din gawin nyo. At, ang gusto nyong model, ako rin ang model ko si Dr. Lisa Ong.
Kasi hindi yan siya nakakaano ng depression. Yun ang napansin ko sa kanya. Hindi siya emotional. So, ang punto ko dito, yung mga nararanasan yung bully, o kahit di bully, basta na ano kayo, titira kayo sa emosyon, ang solusyon dyan, huwag kayong emosyonal. Oh, tinuruan ko na kayo, di ba mga boss? Pag shy person ka, galawang Mr. Bean, kung kung nakasubaybay kayo anuhin nyo na lang, sulat nyo na lang. Tapos, kung malakas loob mo, yun na, harapin mo, tinuro ko na rin yan. Tapos, ang sikreto lang dyan, kapitbahay mo, o kaya pamilya mo mismo, o kaya hindi mo pamilya, ginaganon ka. Yung masasakit na salita. Ang sikreto nga dyan yun, huwag ka emosyonal. Tapos, yun na nga, tignan mo lang si Dr. Lisa Ong. Hindi siya emosyonal. Tapos, ano din siya, ang turo niya, totoo yun, totoo naman yan. Di ba kasakit siya ngayon ng cancer. Isipin mo, hindi yan basta manifest. Mangyayari talaga yan pag inisip mo kaya mo, kakayanin mo. So, yun din ang isipin nyo. So, yun din ang gawin nyo. Tapos, para malabanan nyo yung anxiety, depression. Tapos pagka tagang kasi sa utak ang niya, war sa utak yan labas ka ng bahay, maghanap ka ng trabaho, kaya basta kikilusan mo siya. So, magdasal ka kasi number 1 talaga yan si God. Para ma-save ka niya. Tapos, parang may sabihin ako na, distract ako hindi ko maalala. Tapos ano nga ba yun? Hindi ko pero sige lang, hindi ko maalala pa sa na lang pag yung doon ko kagabi yung asawa ko kasi may katrabaho siya 2 years niya kasama. Daan sa kanya. Matagal. Okay naman kabanding, tapos mabait naman daw. Tapos biglang isang araw, masakit daw yung likod. Akala niya normal lang nila. Tapos di na siya pumapasok sa trabaho. Tapos yun nalungkot yung asawa kasi na-deads. Kasi may sakit pa lang yung katrabaho niya. May sakit pa lang cancer. Ayun. Kaya medyo malungkot kami dalawa ngayon. Tapos ayun, ganun ang buhay. Saglit lang. Tapos, kaya wag nyo na yung buhay nyo sa galit. Kasi magkakasakit kayo niyan pati. Kasi iyan talaga ang ng kalaban at ng demon. Maniwala kayo sa hindi, may atake talaga ng demon yan. May spiritual yan Tapos alam nyo na kung saan talaga tinitira. Sa emosyon. Ang panlaban nyo, huwag kayong emosyon. Para so sana intindihin mo pinagsasabi ko ilang muna hindi ko maalala distract ko yung isa pa may audience ang way malinig siya.